tinatawag siyang Money Mayweather. Sa loob ng boxing history, iilan lamang ang nakapagbuo ng reputasyon na kasing lakas ng pangalan ni Floyd Mayweather. Mayroon siyang 50 wins at 0 losses, isang record na naging simbolo ng perpektong dominasyon sa professional boxing. Higit pa rito, tinatayang umabot sa more than $1.2 billion ang kanyang kabuuang career earnings. Hindi lamang siya kinilala bilang kampeon sa loob ng ring, kundi bilang representasyon ng yaman sa modern sports culture. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nakita ng publiko ang mga larawan ng bundok ng pera sa kama, ang $18 million watch, 2 private jets, at ang color-coded Rolls-Royce collections. Lahat ng ito ay naging bahagi ng kanyang public identity. Ngunit pagdating ng year 2026, nagsimulang mabago ang pananaw ng marami. Sa halip na tahimik na retirement, patuloy siyang nakikita sa bagong laban, bagong kaso, at bagong kontrobersya. Sa edad na 48, hindi nagpapahinga si Floyd Mayweather sa isang tahimik na beach habang binibilang ang kanyang yaman. Sa halip, lumalabas ang mga ulat na siya ay nasa gitna ng seryosong financial pressure. Nagbubook siya ng exhibition fights sa Congo at Greece, habang sabay na nagsasampa ng kaso laban sa mga dating business partners na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Kasabay nito, lumitaw ang balita tungkol sa eviction dispute mula sa isang New York penthouse, kahit ipinapahayag niyang nagmamay-ari siya ng isang $40 million real estate empire. Para sa ilan, tila hindi tugma ang ipinapakitang imahe sa aktwal na sitwasyon. Ang nuihari ng money team ay tila nakikipaglaban ngayon, hindi laban sa kalaban sa ring, kundi laban sa sariling financial reality. Sa dokumentaryong ito, sinusubukan nating unawain kung paano ang isang $1 billion brand ay maaaring unti-unting mawala. Upang maunawaan ang sitwasyon, kailangang simulan sa konsepto na tinatawag na burn rate. Sa larangan ng finance, ang burn rate ay tumutukoy kung gaano kabilis na uubos ang pera kumpara sa bilis ng pagpasok nito. Ayon sa mga obserbasyon, ang burn rate ni Floyd Mayweather ay maihahambing sa isang malawak na wildfire sa California. Isa sa pinakamalaking gastos niya ay ang pagmamay-ari ng 2 Gulfstream private jets. Hindi lamang pagbili ang problema, kundi ang patuloy na maintenance. Kabilang dito ang hangar fees, sahod ng pilots, fuel consumption, insurance, at regular maintenance checks. Tinatayang umaabot sa pagitan ng $4 million hanggang $6 million bawat taon ang gastos sa isang aircraft. Ibig sabihin, maaaring umabot sa $12 million taon-taon ang kailangan lamang upang manatiling operational ang 2 jets. Hindi pa kasama rito ang iba pang luho. Sa ganitong antas ng paggastos, malinaw na ang kita ay kailangang manatiling napakalaki upang masuportahan ang lifestyle. Hindi lamang jets ang nagpapabilis sa paggastos. Kilala si Floyd Mayweather sa kanyang malawak na koleksyon ng luxury vehicles. Mayroong white cars collection sa Las Vegas at black cars collection sa Los Angeles. Mahigit 100 luxury vehicles ang kabilang dito, gaya ng Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce at Lamborghini. Ngunit sa financial reality, ang mga sasakyan ay hindi assets kundi liabilities dahil agad bumababa ang value nito sa sandaling magamit sa kalsada. Kapag daan-daang sasakyan ang pagmamay-ari, ang depreciation ay nagiging napakalaking financial burden. Noong year 2025, iniulat na gumastos siya ng $2.25 million para sa 4 na luxury cars sa loob lamang ng isang araw bago nagsampa ng kaso laban sa dealership. Para sa mga financial analyst, hindi ito indikasyon ng strategic wealth management, kundi sinyales ng magulong paggastos na walang malinaw na long-term financial planning. Sa ganitong sistema, kahit malaking yaman ay maaaring mabilis na maubos. Dagdag pa rito ang gastusin para sa entourage na matagal ng bahagi ng identidad ni Floyd Mayweather. Mula sa kanyang pinagmulan sa Grand Rapids, Michigan, dinala niya ang konsepto ng loyalty sa kanyang professional life. Subalit ang loyalty ay may katumbas na gastos. Binubuo ang kanyang entourage ng 12-dosenang bodyguards, personal assistants, chefs, drivers, stylists,
at iba pang staff na patuloy pa ring pinapatakbo sa antas ng kanyang peak earning years noong 2015. Ang pangunahing problema ay nagbago na ang kita ngunit nanatili ang lifestyle expenses. Noong panahon ng laban niya kina Manny Pacquiao at Conor McGregor, umaabot sa 100 million hanggang 300 million dollar ang kinikita niya sa isang fight. Kayang sustentuhan ng ganitong income ang extravagant lifestyle. Ngunit sa exhibition fight circuit, tinatayang 10 million hanggang 30 million dollar na lamang ang kita bago pa ibawas ang taxes, jets, entourage at operasyon. Sa puntong ito, hindi na interes ang ginagastos kundi mismong principal wealth. May isang aspeto ng buhay ni Floyd Mayweather na bihirang pag-usapan dahil hindi ito tumutugma sa karaniwang stereotype ng isang atleta na nalululong sa bisyo. Kilala siya bilang isang taong hindi umiinom ng alak at hindi gumagamit ng ilegal na droga. Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki niya ang clean living lifestyle bilang bahagi ng kanyang disiplina bilang fighter. Ngunit ayon sa obserbasyon ng mga analyst, bawat tao ay may sariling anyo ng dependency. Para kay Floyd Mayweather, ang tila naging kapalit ng tradisyonal na bisyo ay adrenaline. Mula pagkabata hanggang adulthood, nasanay siyang lumaban sa harap ng 20,000 sumisigaw na fans. Ang kanyang identidad ay nabuo sa kompetisyon at pressure ng boxing ring. Nang huminto ang regular professional fights, ang adrenaline na iyon ay kailangang mapunta sa ibang direksyon. Ayon sa mga ulat, ang direksyong iyon ay naging sports betting at high-stakes gambling, kung saan makikita siyang madalas nagpo-post ng winning tickets at malalaking payouts. Gayunpaman, ang nakikita lamang ng publiko ay ang mga panalo. Hindi ipinapakita ang mga pagkatalo na maaaring mas malaki ang epekto sa kanyang finances. May mga ulat na nagsasabing nawalan siya ng $10 million sa isang Super Bowl bet lamang. Sa gambling system ng United States, kapag nanalo ang isang bettor, automatikong kumukuha ng bahagi ang Internal Revenue Service sa pamamagitan ng federal at state taxes. Ngunit kapag natalo, buong halaga ng pagkawala ay personal na sagot ng bettor. Dahil dito, nagiging mathematically disadvantageous ang patuloy na high-stakes gambling. Noong year 2024, kumalat online ang mga balita na si Floyd Mayweather ay umano'y na-detain sa Dubai, kaugnay ng malalaking gambling debts sa mga creditors na hindi bahagi ng regulated casino system. Bagamat itinanggi ng kanyang team ang mga ulat at sinabing business visit lamang iyon, nagdulot ito ng seryosong tanong tungkol sa kanyang liquidity at aktwal na financial standing. Sa gitna ng mga haka-haka, lumitaw ang argumento na kung ang isang tunay na billionaire ay nahaharap sa problema sa cash sa ibang bansa, maaaring may mas malalim na issue na hindi nakikita ng publiko. Kapag ang isang brand ay patuloy na gumagastos habang bumababa ang liquid cash, nagiging posible ang sitwasyon kung saan ang reputasyon ay mas malaki kaysa sa aktwal na bank balance. Ito ang kontekstong nagbibigay paliwanag kung bakit tila handa si Floyd Mayweather na tumanggap ng laban saan mang bansa at laban kanino man. Hindi na lamang legacy ang layunin kundi liquidity o agarang cash flow. Sa halip na strategic career planning, ang mga exhibition fights ay nagmumukhang mabilisang solusyon upang makakuha ng pondo. Sa ganitong pananaw, ang dating undefeated champion ay hindi lamang lumalaban para sa entertainment, kundi para mapanatili ang operasyon ng kaniyang napakalaking financial ecosystem. Ngayon, tingnan natin ang mga konkretong ebidensya na hindi maikakaila. Noong huling bahagi ng 2025, si Floyd Mayweather ay nasu para sa eviction mula sa isang luxury apartment sa New York. Isang tao na regular na ipinagmamalaki ang kanyang $40 million real estate empire. Reportedly ay higit sa $500,000 ang hindi nabayarang renta. Hindi mortgage, renta lamang. Sunod na ebidensya, AJ's Jewelry sa Miami nag-file ng lawsuit na nagsasabing umalis si Floyd mula sa kanilang tindahan na may dalang $1,600,000 worth ng alahas gamit ang 5 checks. Ilang sa mga checks ang na-clear? Wala. Zero. Ang 5 checks ay lahat bounced. Sa ganitong laki ng financial brand, hindi simpleng error ang ganitong pangyayari. Malinaw na cash flow crisis ang pinagmumulan nito. Sunod, Logan Paul, 5 taon matapos ang exhibition fight, patuloy na nagrereklamo na may utang pa rin si Floyd na $1,500,000. Si Logan ay hindi na simpleng YouTuber.
Isa na siyang WWE champion na may malaking kita, kaya ang reklamo ay totoo at hindi gawa-gawa lamang. Kapag pinagsama-sama ang mga dokumento, checks na bounce, hindi nabayarang renta, utang sa fighters, mga lawsuits, lumilitaw ang larawan ng isang sistema kung saan ginagamit ang bagong kita upang punan ang lumang utang. Ito ay malinaw na financial instability. Dagdag pa rito, noong 2017, matapos ang laban kay Conor McGregor, isang tax lien na $22 million ang ipinataw ng IRS. Bagamat kumita siya ng 300 milyon sa laban, wala siyang liquid cash upang bayaran ang buwis sa tamang oras. Ipinapakita nito na ang pera ni Floyd ay gumagalaw sa labas ng kontrol, kahit sa mga pinakamalaking kita sa boxing history. Ang isa pang aspeto na minsang naging meme sa social media ay ang challenge ni 50 Cent kay Floyd na magbasa ng isang buong pahina ng Harry Potter sa live camera. Marahil nakakatawa sa iba, ngunit sa katotohanan, ipinapakita nito ang limitasyon ni Floyd sa personal na pag-audit ng legal contracts at financial records. Kapag ang isang tao na may $1 billion empire ay hindi kayang suriin ang kaniyang sariling kontrata, siya ay nasa ganap na kapangyarihan ng mga taong nasa paligid niya, mga abogado, manager at advisors, at maaaring ma-exploit ng hindi niya nalalaman. Sa February 2026, nag-file si Floyd ng $340 million lawsuit laban sa Showtime at ilang dating advisors. Sinasabing daan-daang milyong dolyar mula sa pinakamalalaking laban niya ay inilipat sa third-party accounts na hindi niya alam at hindi niya na-review. Ayon sa team niya, nang hilingin nila ang kompletong financial records, sinabing nawala ang mga ito dahil sa baha. Hindi na delay, hindi misplaced, kundi nawala. Isipin ito, financial records na daan-daang milyon ang halaga, na literally nawala. Ang lawsuit na ito ay maaaring ituring na pinaka-importanting legal case sa boxing history o ang pinakamahal na Hail Mary sa sports financial history. Dalawang posibilidad. Una, ang inner circle ni Floyd ay talagang nagnakaw sa kanya sa loob ng maraming taon. O pangalawa, sinusubukan niyang bumawi ng pera upang makontrol ang utang gamit ang lawsuit bilang leverage. Sa parehong sitwasyon, malinaw na hindi na kontrolado ni Floyd ang kanyang sariling pera. Sa kasalukuyan, 2026, ang fight schedule ni Floyd ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng kanyang financial priorities. May laban siya sa Democratic Republic of Congo laban sa isang 60-year-old opponent. Bagamat maganda ang bansa at may magagandang tao, hindi ito legacy move, kundi cash move para mapanatili ang private jets at gastos. Kasunod, may exhibition fight sa Greece laban sa retired kickboxer. Pinili ang Greece upang i-bypass ang regulasyon ng Nevada State Athletic Commission na nangangahulugang mas mabilis na payout at mas kaunting oversight. Pinapakita nito na ang strategy ay cash speed, hindi legacy. Panghuli, ang rematch laban kay Manny Pacquiao na pinag-uusapan para sa Sphere sa Las Vegas, distributed via Netflix. Dalawang legends sa late 40s, higit sa prime, naglalaban para sa streaming subscribers. Hindi ito victory lap, ito ay fire sale ng isang asset, ang pangalan ni Floyd. Ngunit kahit ang checks mula sa mga exhibition fights, kasama na ang Pacquiao rematch, ay hindi sapat upang ayusin ang structural financial collapse. Kung ang burn rate ay pareho at patuloy ang pagdami ng utang, walang isang payday ang makakapag-save sa system na gulo na. Kailangang baguhin ang structure. Ibenta ang jets, bawasan ang entourage, i-downsize ang lifestyle. Ito lamang ang mathematical na solusyon. At ito ang hindi kayang gawin ni Floyd. Ang katotohanan ay mas malalim. Si Floyd ay hindi lamang nalulugi, siya ay bilanggo ng sariling isip. 25 taon niyang binuo ang identity na siya ang pinakamayaman, pinakamatalino at hindi matitinag sa sports. Siya ay money, TBE, the best ever, template ng tagumpay. Ngayon, ang pagbaba ng number ay nagpapakita na ang persona niya ay mas malaki kaysa sa totoong financial standing. Mas pipiliin niyang bumounce ng checks, lumaban sa 60-year-old sa Congo, o mag-file ng $340 million lawsuit kaysa aminin ang kahinaan. Ito ang tunay na dahilan ng Floyd Mayweather story. Hindi lang ito tungkol sa maling investments, gambling, o entourage. Ito ay tungkol sa psychological inability na ihiwalay ang self-worth sa financial network. Kapag ang buong identity mo ay nakatali sa numero,
at ang numero ay bumaba, ang epekto ay malaki. Katulad ng mga nangyari kay Mike Tyson at MC Hammer. Ngayon, sa 2026, si Floyd Money Mayweather ay nakakaranas ng parehong reality. Ang greatest defensive boxer na nabuhay ay hindi na kayang ipagtanggol ang sarili laban sa sariling lifestyle. Ang persona ng pera ay naging kulungan at ang labanan sa labas ng ring ay mas matindi kaysa sa kahit anong laban sa loob ng ring. Ability na ihiwalay ang self-worth sa financial network.